gusto ko sabihin. O kaya naman magkaroon ng tampuhan dahil lamang sa mali ng komunikasyon. Narito ang dalawang isarya upang maging mahusay sa interpersonal na komunikasyon. Boy, pwede ka makausap sandali? Oo, sige lang. Ganito kasi. Ang bigat na kasi ng nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Huwag na nga. Mali! Ang pakikinig ay hindi lang basta pananahimik. Boy, pwede ka makausap sandali? Oo, sige, ano ba yun? Ganito kasi. Okay lang yun, huwag kang mapahinaan ng loob tayo niya. Salamat po, kumaan yung loob ko. Pareho ang mensahe, pero mali ang tono. Sige na doon, ingatan mo na. Ayun, kaya naman pali. Ang magalang na pananalita at tamang tono ay nagpapagaan ng usapan. Hindi ba nang babalik mo mga ilaw? Kaya Ano ba gawin ko? Kasalanan mo yan. Hindi ka kasi nagre-review. Sa halip na manghusga, hindi, babalik mo mga ilaw. Okay lang yan. Naintindihan kita. Bago lang tayo sa susunod. Okay, mas nang-motivated ako. magkaroon ng empatya. Sa bawat pag-uusap, tandaan ang pagkakasusi. Una, makinig na mabuti. Dalawa, gumamit ng angkong na wika at tono. At ikatlo, magpakita ng diferensya. Hindi lang makapabuti nito ang ating komunikasyon, kundi magpapatibay din nito ang ating relasyon sa ating kapwa. Audio Jungle. Breaking news, isang estudyante ang nawalan ng kaibigan dahil sa hindi pakikinig. Pero, huwag mag-alala. Ipagpasan natin ang tatlong sikreto para maiwasan ang tampuhan, makinig ng mabuti, magsilita ng may respeto, at magpakita ng empatya. Kapag ginawa mo ang tatlong ito, sigurado mas magiging maayos ang iyong pakikipagkapwa.